Yo, 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 guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Huwebes, no? So nagkaroon tayo ng CPI report kagabi, no? 8:30 PM at ang previous natin 3.3, no? Ang forecast 2.9 pero ang binigay sa atin 2.8. So naging positive yung galaw niyan sa market, no? Kung titignan niyo dito ng 8:30, saan ba 8:30 natin dito? Ang layo ko pala, dito pala. Naka 1 hour pala ako. So, medyo nag-pump tayo dyan, mga Lodi, dito. Tapos nalaglag. 'Di ba? Tapos ngayon bumalik, nag-correction. So, kung babagsak siya sana, no? Ito kasi, hindi siya tumuloy eh. No? Hanggang ano lang siya, 80,000. 80,000. Hindi siya bumalik dito sa 76. So, simula nung nag-76 to nung March 11, no? 2 days ago, medyo safe na tayo ngayon. Kumbaga parang pa-uptrend pa rin tayo. So, I'm not sure kung didiretso tayo ng uptrend o babagsak ulit tayo o magko-correction pa tayo ng mas malala, mga idol, no? Pero mamayang gabi kasi meron tayong PPI report, mga Lodi. 8:30 PM din yan. So, asahan natin na ito kasing PPI, sa tingin ko, ano naman to eh. Hindi siya ganun sa naapektuhan yung market eh. Pag yung, lalo yung Bitcoin, hindi ako sure. Pero ang mas nakaka-apekto talaga CPI tsaka FOMC. Pero itong PPI, medyo siguro, no, sa mga scalper diyan, syempre ano pa rin to, gagalaw pa rin yung market dito kahit papaano. Pero hindi ganun kalaki siguro, mga idol, no. So ang inaano natin ngayon kung saan na ba tayo papunta? Pwede na bang pa-uptrend na ba tayo o rerekta pa rin tayo sa baba? Mga idol, marami nagsasabi niyan. Lalo na to. Ito kasi mga idol, si Jim Cramer, kilala niyo na, Inverse Cramer yan. So, parang ang sinasabi dito ni Jacob King, pwedeng gamitin si Jim Cramer para maging negative yung market o magkalat ng FUD, mga Lodi, no? Kasi sabi dito ni Jacob King, Jim Cramer urge investor to stay bullish after market drawdown. So, ibig sabihin, gusto ni Jim Cramer na maging bullish yung mga investor. Pero dahil si Inverse Cramer siya, baliktad yung mangyayari. Dapat maging bearish. So, ang pwedeng gawin ng mga tao is magbenta. No, uy, nako, bearish tayo. Baliktad dyan si Jim Cramer. Kailangan natin magbenta ngayon. So, sabi naman dito ni Jacob King, if you sell here instead of buy, you were getting out when maybe you should start thinking about getting in. No? So, imbis na isipin mo na magbenta ka, dapat nga ang isipin mo ngayon is mag-in ka na o pumasok ka ulit o sabi natin mag-invest ka. No? Parang ginamit si Jim Cramer para magkaroon ng FUD, parang ganun, no? Sabi niya rito, I say there's always a bull market somewhere, I promise you. So, ayun yung sinabi niya dyan, no? Hindi naman tayo nagpa-promise. Pero sa tingin ko, pwede ngang mangyari yon na gamitin si Jim Cramer na ganyan. No? Sabi naman Jim Cramer kasi pwede niyang reason. Sinabi ko na nga eh, na mag-invest kayo kasi lilipad eh. Pero syempre, iba tingin nyo sa akin, itingin nyo sa akin, inverse eh. Salaanin nyo na yun, no? Di ba? Pwede siyang gumanan eh. Di ba? Oh, pwede siyang gamitin. So sa inyo mga Lodi, nasa inyo kung ano nga. Ako kasi wala, bodega lang ako, sabi ko nga sa inyo. Ngayon, in between ngayon hanggang doon sa target na mag-aano ako, na mag-take profit ako. Kahit mataas, mababa, bodega tayo dyan. Insider, ito yung insider whale na pumaldo nung nakaraan, nung nag-pump. And then, nung bumagsak, siya rin yung nag-short. So, pumaldo rin siya, mga idol. So, kahapon ng umaga, insider whale is now 50x long on Ethereum with a $100 million position, $150 million position. So, naglong siya kahapon, mga idol, no? Also, 20x long on BTC with a 25.5 million position naman. Grabe naman to. So, nakalong siya. Sabi nga rito, he must know something about the CPI data. Di ba? Kasi, ano pa lang yung CPI niya, kahapon pa to ng umaga eh. Di ba? Kaya lang, nung gumanito, alam ko, basta bumagsak to eh. At dito pa lang ata yan eh, nung hindi pa umaangat eh. Ay, hindi, tama. Tama, 30 na yun eh. Ay, 12 ba? CPI? Tinga. 12. O, yan, 12. So, nung nandito pa lang, mga Lodi, medyo, siguro, nag-negative na siya eh. Nag-negative na siya. So, ang nangyari, mga idol, the whale insider closed all the Ethereum position
The market makers got him. So nag-negative siya, mga idol, no? Hindi kumbaga wala pa yung announce ng CPI, nag-negative na siya agad. Mga idol, no? Nag-downtrend kasi, di ba? So nag-negative siya, kinlose niya na lahat ng position niya. Oh, ayun. Talo si Sutoy. Oh, di ba? Ang dami yung negative. Oh. So, ganun yung nangyari sa kanya. Oh, sabi nga, si market maker lang ang magwawagi sa huli, mga lodi. Kahit na whales ka pa o ano ka pa, no? Ganun yung mangyayari dyan. No? Tinamaan siya ng lintik, mga lods. Binawi sa kanya. So, ito naman, si Steve Wozniak. Ang pangalan niya, no? Steve Wozniak, no? So, alam niyo naman, nag-news tayo kahapon na si Elon Musk medyo pinag-iinitan siya ng mga Democrats. No, inaatake yung mga company niya o yung Tesla, yung kung ano-ano man, kung saan siya involved, di ba? Steve Wozniak, the co-founder of Apple, co-founder pala to ng Apple, just accused Elon Musk of stealing money. Oh my God, no? Estapador daw. Nang umit. Nang umit ba? Oh, lying about Tesla capabilities and conning the public. So, ako mga idol hindi lang ito siguro, marami pa siguro ng atake kay Elon, marami pang atake kay Trump, kasi nga marami silang mga matataas na tao na inaapakan ngayon sa ni Trump ngayon. Mga lodi, magre-ready na, kumbaga, bago tanggapin ni Elon yan, bago umpisahan nila Trump yung, yung mission nila, alam na nila sa sarili nila na maraming atake sa kanilang mga malalaking tao, mga mayayaman, mga bilyonaryo, kasi talagang maapektuhan yan. Doon pa lang sa doon pa lang sa listahan ng mga nasa island diba? Sa mga listahan ng mga nasa island niyon, kilala niyo na yun, diba? So ilalabas nila yon, may lumabas na nga ata, so hindi natin alam kung maglalabas pa sila ng ibang listahan. So check natin yan, mga idol, no? Pero alam ko, hindi na magpapatinag yan sila Elon, tuloy-tuloy na yung laban nila dyan, mga idol. At eto naman, mga lodi, ito kasi nag-trending to kahapon sa X, no? Yung sinabi ni Jenny Johnson. Sino ba si Jenny Johnson? Siya lang naman yung CEO ng Franklin Templeton, mga idol. Sinabi niya kasi dito na Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial service, mga idol, no? Sabi ko nga, etong mga to, kasi tayo mga maliit na investor, retailer, yung alam natin o yung mga nare-research natin is limited lang kung ano yung mga pwedeng mangyari. Limited lang yan kung ano yung nakikita natin dito sa X, kung ano yung mga news, dun lang tayo bumabase. Pero etong mga to, mga lodi, CEO na yan Kumbaga yung mga yan, CEO, CTO, mga developers, meron silang mga inside, kumbaga alam nila yung mga nangyayari sa loob, mga idol, no? So bakit nila sasabihin yung ganito? 'Di ba? Na Bitcoin is the greatest distraction from the greatest disruption that is coming to financial service. Tapos bigla silang nag-apply ng XRP ETF. 'Di ba? Anong nun? Anong reason? Ba't ganoon? Parang may alam sila na hindi natin alam. 'Di ba? Syempre, sabi ko nga hindi naman mga normal na tao yan na magbibitaw ng salita ng ganun-ganun lang na wala silang information na solid, 'di ba? So, para sa akin, maganda yung na to, yung news na to, no? Sinabi ni Franklin. Para sa XRP yan, sa tingin ko. No? Tapos ito naman, ito kasi sikat na financial guru to, pangalan nito, si Catherine Austin Fitz. Ayan. Isa siyang financial something advisor. Ako, hindi kasi ako financial advisor So ito kasi, sabi niya kasi dito, I think it's 67% in Idaho. And that's very beautiful, very valuable land. If you can run the price of Bitcoin up and swap it and say it's revenue neutral, you can base ang sinasabi niya kasi dito, mga idol, is Bitcoin is a Ponzi scheme. Parang ganun yung sinasabi in niya. a small number of hands. Sure, that's what Right, 500. In theory, I think what these guys are going to do is propose that is revenue neutral. You know, if you're say it's revenue neutral, you can basically tell you Bitcoin's totally a Ponzi scheme. And get that land for free. It's a land grab. So I got to tell you, Bitcoin's totally a Ponzi scheme. It is a Ponzi scheme, and its value depends on where the people pumping the Ponzi scheme want to take it. And as Larry Fink said, if they want to take it to 700,000, they can. But when they do that, that's how they're going to strip out the remaining assets of the United States government, a lot of other governments. It's going to depend on a rape of the taxpayer.
Michael Saller's pyramid scheme, right? Just keeps issuing more and more bonds to buy Bitcoin. It really depends on who buys. So sinasabi nila yan dito mga Lodi, hindi ako nagsabi niyan. Kahapon lang interview yan, mga idol, no? Napanood ko, no? Hindi ko alam kung kailan to eh. Pero alam ko kahapon lang to, kahapon ko to nakita eh. So sila yung nagsasabi niyan, mga idol, no? At eto naman si Good Morning Crypto. 17 XRP application in the US, 1 in XRP ETF approved in Brazil, 1 XRP ETF pending in Canada. Massive move is coming in 2025 pagdating daw dyan. Pero mga idol, nagkaroon tayo ng delay decision, no? The SEC delays decision on multiple crypto ETFs including Banex Spot on Solana ETF, Canary Spot Solana ETF, Canary Spot XRP ETF, Grayscale Spot XRP ETF, Canary Spot Litecoin ETF, and Grayscale Spot Dogecoin ETF. So, nagkaroon ng mga delay. Mamaya malalaman nyo kung bakit nagkaroon tayo ng delay, mga Lodi, no? May sagot tayo dyan, pero ni-report lang natin to. Tapos, eto naman, si Mr. Pool, ang dami kasing ngayon mga Lodi, mga parang mystery na nangyayari. Sa totoo lang mamaya makikita niyo yung mga news natin. Maraming parang misteryong pwede mangyari o inaasahan yung mga tao na hindi natin alam. Sabi dito ni Mr. Pool, make a wish before the blackout. Tonight, great reset. We pulled the trigger. Everything is connected. Ayun yung sinabi niya dyan, mga idol, no? So, hindi natin alam kung ano mangyayari dito mamaya. Ngayon yan mga Lodi, 13 sinasabi nila Kasi ngayon, 13 ngayon sa US, pero alauna na madaling araw pa lang ngayon sa US ng 13, no? Tapos, eto, good news to, no? Ito yung sinasabi ko na medyo good news ngayon. SEC preparing to end lawsuit against Ripple. Ayun yung sinabi nila, no? Tomorrow, ngayon yan sa kanila ngayon, alauna na madaling araw. So, March 13, next close SEC meeting. This becomes even more interesting now that we know that the SEC is preparing the end of the Ripple lawsuit. So, ano na ba? Magkakaroon na ba ng closure? No? Madidismiss na ba? So, ito lang naman talaga yung inaabangan, mga idol, no? Yung kaso. Tapos, kung titignan nyo yung etong dinidecode ng mga malulupit nating mga content creator, kung titignan nyo yung March 13, mga Lodi, may puso. Ayan, dyan yan. Hindi ko masumi. May puso, mga idol, no? Ayan, kita nyo yan. Tapos may verdict dito ng maso. Order in the court. Ayan, So, hindi natin alam yung... Hindi ako marunong mag-decode na mga ganyan, pero ayun lang sinakita natin. Mayroong puso. Ayan, Look at the date on the calendar. Tomorrow, March 13. Diba? So, ngayong 13, magkakaroon ng meeting. Ayan, So, matatapos na ba? Matatapos na ba ngayon? Ito na ba inaasahan natin, mga Lods, no? So, Trump sparks crypto frenzy. President Trump, I think the markets are gonna soar. Predict a massive crypto bull run. Si President Trump nagsabi niya na, mga idol so pakinggan na lang natin. Hindi ko pa nakapakinggan to. Financially will be stronger than ever before. I think the markets are going to soar when they see what's happening. I'll tell you what, I'm called every day by numerous big companies. I spoke at the Business Roundtable yesterday. They had the largest attendance they've ever had. And these are only the CEOs and chairmen, but mostly the people that run the boss, the people that run the top 150 companies. 150 people showed up. Every single company showed up. First time it ever happened. It's been around a long time. The biggest business leaders. We had a great discussion. Went really well. And I want to tell you, there's tremendous optimism out there about our country in terms of regulations being cut, in terms of taxes being cut. And it would be great if the Democrats would do what's right. It would be great if the Democrats would do what's right for our country for a change, because they really are. They've lost their way. They've lost their way. They financially will be stronger than ever before. I think the markets are going to soar when they see what's happening. I'll tell you what, I'm called every day by numerous big companies. I spoke at the Business Roundtable yesterday. They had the largest attendance they've ever had. And these are only the CEOs and chairmen. But sabi dito, mga Lodi, Trump's comments are stirring up excitement in the crypto market, with XRP poised to benefit from growing adoption. Crypto enthusiasts are gearing up for a potential bull run,
But as always, stay cautious. Things could get volatile. No? So, syempre, sabi ko nga sa inyo, ang crypto, volatile talaga yan. Pwedeng mangyari na lumilipad, biglang bababa, pero papunta pa rin sa taas. Mga ganyan, no? So, kung day trader ka, scalper ka, o weak hands ka, paper hands, malalaglag at malalaglag ka dyan. Grabe yung maskara na to. Kala ko yung sa ano. Alam niyo sa Jojo, yung maskara na nagpa-vampire kay Dio. Parang ito yun ah. Ayan. Hindi ka check nga. Ang dali lang ah. Ayan oh. Di ba? Oh? Ano mukhang vampire na si Trump pa. Saan na yun? Oh, ayun oh. Tahan niyo yan. Oh, tangina kamukha talaga oh. Ayop yun oh. Oh, ayan. Tapos, ito. Ito yung sinasabi ko na pwedeng explanation doon. Kaya hindi pa na-aprobahan yung mga ETF, no? The SEC case is a bellwether case for crypto in general. No? In general yan, mga lods, na it's not just about XRP as if memory serves. It was the first crypto case from the SEC and seemingly will be the last. There will be no institutional or ETF approvals until the case is dismissed. That's why ETF approves were moved to May. Once the case is resolved, it should see movement everywhere with XRP leading the pack as well as a collective sigh of relief. O, ayan, mga Lodi, no? So, ganun din yung sinasabi ko mga Lodi. Ayun yung nasa isip ko din na sinasabi ko na nakaraan na hindi pwedeng maaprobahan yung mga XRP ETF kung meron pang case, no? So, kailangan ma-dismiss o ma-settle, no? Yung case na yan. Mga Lodi, no? Ayun yung nasa isip ko dyan. So, dapat ganun yung mangyari. So, ito naman. Notice how Bitcoin craters below the 6.18 fib while XRP holds firm at the 3.382 fib. As the most battle-tested, cryptocurrency XRP shows strength where others show weakness. No matter the market condition or what the government says, the only strong survive. Kasi kung titignan nyo mga idol sa XRP, talagang sa $2 hanggang dun lang siya mga idol, no? Inihintay ko nga siya mag 1.7, ilang araw ko nang sinasabi sa inyo yun. Na mag 1.7, di ba? Kaya lang wala. So umabot siya ng 1.7 and then umangat siya ulit ng halos $3 and then bumalik siya ng hanggang 1.9, no? So ito yung, hanggang dito lang siya, pero kung tignan niyo yung galaw ng Bitcoin mga Lodi, mas mababa siya doon. Kumbaga yung binaba ng Bitcoin sa binaba ng XRP, mas malaki yung sa kanya. Parang ganun yung sinasabi dito, no? So kaya nga sinasabi dito, XRP shows strength where others show weakness. So ayun yun, mga Lods, no? So parang hindi nila matibag-tibag yung $2 na yun. So ito, may mga nag-PM pa sa akin ito eh. XRP is it is happening. We now have key players in the game predicting 1,000 per XRP. Alam niyo ito. Ito yung sabi kasi nila, kasi ako sinasabi ko hindi pag mag 1,000 yan, syempre dadaan muna sa 100 yan, 200 yan bago mag 1,000 agad. Parang ganun na sinasabi ko. Pero marami kasi nagsasabi rin sa akin, no? Lalo na sa mga napapanood ko rin na kapag andyan na, naka-ready na, dadaanan na lang lahat ng XRP. Mabilis lang siyang aakyat. Dadaanan yung 100, 200, 500. Mabilis lang, no? Hindi siya yung magtatagal siya sa ganitong price. Tapos magko-consolidation, tapos tatagal. Mabilis lang daw. Ayun yung sinasabi sa akin, pero hindi naman ako naniniwala din kasi agad sa mga ganyan, no? So, kung bibigyan tayo ng 1,000 per XRP, goods na goods. Walang problema, mga idol. Pero bago yan, madaanan niya muna yung 100. Kailangan niya muna magkaroon ng foundation doon bago siya lumipad ulit. Kasi alam naman natin bilang nagki-crypto rin ng medyo bago pa lang. Wala namang
candle na isang diretso lang mga idol di ba? Walang ganun. Walang candle na isang ganyan lang. So, ang mangyayari niyan, mga lodi, lilipad yan kung sakali, consolidation, lipad, ganun. Hindi yung isang diretsong ganyan. Wala pa nakitang ganun mga idol no? May mga God candle tayo, no? Pero saan yun? Monthly, ganun yan monthly, weekly. Hindi siya isang araw lang na isang ganun. Dahil na, lupit nun. Di ba? So, may kakaroon tayo siguro ng dyan. Konso-konso pa rin kahit papaano, no? We all know the legend, Patrick Ewing. Ay, sino ba Patrick Bet David pala. Ayan, si Patrick can see XRP potential and explain how XRP can reach 1,000 per token. Ako mga idol, hindi ako kumukontra sa mga ganitong bullish na news sa XRP. Gusto ko lang maging, alam mo yun, yung sa realidad lang tayo, no? Minsan kasi, yung mga sa sobrang excited ng mga tao, mga crypto influencer o kahit sinong tao, medyo nagiging exaggerated na yung kanilang pag-i-explain. O minsan, pag halimbawa, kung, ito, lilipad to ng ganyan, malupit to, men. Magiging yan, 5,000 agad. For someone that doesn't want to specialize in this, it is something you have to pay attention to. Here's why. Let's just say XRP decides to, all of a sudden, they replace SWIFT. Let's say that happens. If XRP replaces SWIFT and FedNow, you know what happens? Let me give you some numbers here. Mga idol, no, yung SWIFT, matagal na yan. Sa tingin ko, kaya naman nilang mapalitan niya, kaya lang hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. No? Maraming mga lumilipat na sa XRP, pero syempre yung SWIFT, mga lodi, ano sa tingin nyo? Ano yun? O sige na, kayo na, palit na. Okay lang yan, kayo na lang. Ganun lang kabilis yun, agad. Syempre hindi yun, mga lodi. Marami pang proseso dadaanan niya kung sakali. Kaya sa tingin ko, hindi siya ganun kabilis, no? SWIFT and FedNow, you know what happens? Let me give you some numbers here. XRP's ledger processes transactions in 3 to 5 seconds at nearly no cost, making it significantly faster. And Bigay lang ako ng halimbawa. Sa SWIFT kasi mga lodi, sa yung transaction nila pag mga million-billion na, maabot ng 3 to 5 days. Sa XRP kasi 3 to 5 seconds lang. Ganun lang kabilis. Kaya matindi rin talaga yung Ripple making it significantly faster and cheaper than SWIFT. So, SWIFT processes $5 trillion daily, or 1.25 quadrillion annually. If you didn't know what that was, quadrillion annually, SWIFT. If XRP captures 5 to 10% of volume, let's just say 10% of volume, $125 trillion annually. The demand for XRP, by the way, could be any of these other technologies we're talking about. Analysts estimate that a $10 trillion market cap could push XRP's price to $100 per token, with full replacement potentially driving it up to $1,000 for someone that... So, ayun yung sinasabi niya, mga lodi. Ganun lang kabilis yun. Sakaling ilipat na sa kanila o biglang sila na agad, ganun lang kabilis tataas yung XRP. Kaya kumbaga hindi ka makakahabol if ever na, uy, ito na, palipad na, ganyan, lahabol na tayo. Siguro mahirap mapomo dun kasi mabilis lang daw Hindi ako sure mga lods Pero, pag nakita ko na, to see is to believe na muna tayo dyan. Although marami tayo XRP o nag-invest tayo sa XRP. Pero syempre, mas gusto ko yung reality, mga idol. No? Malaki tiwala ako dyan. Pero yung biglang magiging 1,000 lang ng bigla, medyo ano tayo dyan, no? Si Patrick kasi, ano siya medyo excited kaya ganun siguro. To, labas muna tayo sa crypto, mga lodi. Kilala nyo to si BJ Penn, mga lodi. Kung nanonood kayo ng mga sports, lalo ng UFC, ito, champion na to. Kumbaga nasa Hall of Fame na to Former UFC champion BJ Penn alleged that the government, ito malupit to, medyo matindi mga news natin ngayon dito, mga lodi. The government killed his mother and replaced her with a look-alike impostor to seize his family's fortune. Inang lupit. What's up, Paul? Huh? Fuck you, cunt. Fuck you, what? You can only do this because you get the government behind you. Fuck you, like get crazy. Fuck you. This lady right here, look at her ass and legs. She's acting like my 79-year-old mother. Ayan daw yung mama niya. She's acting like my 79 mother ba yun? But she's not my 79-year-old mother. And it's interesting when you Google Lorraine Abele, our house pops up because this lady acts like Lorraine Inouye. So you Google Lorraine Abele, and this house pops up, and then you look him, and then my mom's name starts popping up. She's trying to steal everything, and this is not my mother. And I'm putting this up because she's saying that she's gonna get an attorney and try to do something. She's trying to throw me out, and if I attack her, she'll try to do something, TRO or something else. But she's
79 years old yan. Ayun mga lods, no? Sige mo kapalitan yung nanay mo. Grabe na yung nangyayari ngayon sa mundo. Mga Lodi, at ito pa. Ito, hulaan nyo to. Matindi to, mga Lodi, ha. The new blacklist is live, sabi. The following initials are in the danger zone. Mga sikat na tao to, mga Lodi, ha. Etong mga yan, mga initial na yan. Do these initials look familiar? The storm is here. The world is on the brink of truth. No? So, ito, bibigyan ko kayo ng clue dito sa number 1, no? Bago si Trump, ito yung presidente. O, ayan, ha? So, ayan. Ito daw yung mga delikado ngayon, mga Lodi, no? Ito, kilala nyo na to, may-ari ng Facebook. Ayan. So, ito, babae to, mga Lods. No? Clinton yung apelido. O, ito, first black American president. Tapos, ito naman, ano ba bibigay kong clue dito? Nancy to, Nancy. Yung N. O, ayan, o. Delikado to, mga Lodi. Ito yung sinabi niya. Kaya pala sabi niya dito, mga Lodi. Saan na yun? Si Mr. Pool, na, eto na, no? Make a wish before the blackout tonight, Great Reset. O, yan na, marami na makakasuhan. Mga Lodi, no? Grabe yan. Tapos eto naman, mga Lods, sa Pilipinas to, mga Lodi. Alam nyo, hindi ko alam kung ano, kung may, ito ba yung, mag-welga na ba sila or something na magkakagulo na ba sa Pilipinas? Check nyo yung sinabi na ito ni Kuya. Pakinggan natin, ha. Pakinggan nyo to. Hi guys, gawa ko short content lang ha. If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Yun lang. Oh, yun yung sinabi niya. Pero pansinin niyo to, mga idol, ha. Nagbababala siya sa mga taga Manila, 'di ba? Sabi niya, "Oy, ko kayo taga Manila, something ganyan ganyan." Pero pansinin niyo yung background niya. Wala naman siya sa Pilipinas, mga idol, no? Ibig sabihin, mas may alam pa yung mga nasa ibang bansa kaysa mga nasa Pilipinas. O, ayan, no? Di ba, Chinatown ba yan, sa tingin nyo? Hindi naman, mukhang China ba yan? Parang Korea yun, eh. Hindi ko alam, ha? Comment nyo. Comment nyo, mga idol, kung sa tingin nyo saan to. Diba? So, parang, ano yung mangyayari? Ba't nagaganon sila? Pati ito si Mr. Pool din, no? Sabi niya, ngayon lang to, eh. Alert! Midnight tonight, new travel restriction go into effect. Stay off all airlines. Oh. Ano ibig sabihin nito, mga idol? Di ba? Parang may mangyayaring kakaiba sa Earth. Ito po, the Schumann has exploded. Rolling blackouts worldwide. We told you this was coming, oh. So, tandaan nyo, ha, 1:30, mag-1:30 ng madaling araw ngayon sa US 13 ngayon, March 13. So, medyo mainit to. Kung ano man yung mangyayari sa March 13, mukhang special day tong March 13 para may mangyayaring kakaiba, eh. Mga idol, eh. So, grabe. Ano sa tingin nyo? Alam nyo yung mga nag-PPM sa akin tungkol sa magiging reaksyon ko dito sa nangyayari sa Pilipinas o kay Papa Diggs, mga Lodi. May bago ako mag-upload, kinausap ko yung tropa ko. Sabi ko, anong mo dito? Ay, may opinion. Hindi, parang sinabi ko sa kanya na marami nag-PPM sa akin. Sabi niya, Gasti, malay mo, ano yan, tawag dito, minamicro lang tayo ni Digong, no? Ibig sabihin, no, parang kasama pala sa plano to ni Tatay Diggs, no? Lupit dun. Magkagano'n nangyari. Pero, sa akin ngayon, yung mga nangyayari ngayon, kung ano to, legit talaga yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Wala na. Kumbaga, ultimo China, ibang bansa, men, nagsasabi na mali yung ginawa, eh. Mali. Wala siyang
basta mali. No, maraming pang sasabihin pag in-explain ko pa. So basta mali yung ginawa nila. No, so yun. Yun lang sa akin, mga lodi. Mali yung ginawa nila. Ayoko namang trash talk. Baka mapamura pa ako Mga idol, nabibisit ako pag nanonood ako ng balita Nasa raw sa mukha ni Torre, puking ina. No, ayan. So mag-ano tayo? Basa tayo ng comment, mga lodi. Ayan, no? Boss Jeb, nasa number 11 na ang Pi Coin sa market cap. Shoutout po dito sa Sakugarawa, Japan. Yamete Kodasai. Ayan, si Joseph Ayunting. Shoutout sa iyo, idol Si Sigi. Meron ako napanood sa thread, boss. Merong isang guy sa loob ng gym. Sinabihan ang mga tao roon na bumili daw sila ng XRP at hindi pa raw huli ang lahat. Foreign location, idol. Yun, foreign location. Di natin alam kung ano yun. Tinilink mo dito yung video. XRP will get rich on April next month na guys. Ayan na, sinasabi nila Si King Shangsheng, si Carl Ben Luna. Mga idol, Jeblo, XRP is going to explode. Buy more before it will explode. Thanks you. Ayan So ayan, marami nang nagsasabi. Hindi lang ako nagsasabi. I'm not a financial advisor, mga lodi. Mag-research kayo kung anong gusto nyo. Pag biglang bumagsak yung XRP, durog ako. Hindi ko kasalanan kung durog din kayo. Basta ako, ubus. Dito, Jay. Naka-like araw-araw kahit hindi nagko-comment. PM, punong ministro pala ibig sabihin nun. Si Cal Stadfield, shoutout sa'yo, idol. Ikaw talaga inaantay ng pagtaas, tol. Ayan, salamat sa'yo, Nazanov Mix. Tama ba? No. Emerson, idol, may chance pa ba bumaba price ni XRP para makapesa sa... I'm not sure, mga lodi, kasi ako kahit saan nagdidibodega ako, basta may pambodega ako. Tulad ngayon, meron akong 50 USDT. Ito yung pinanalo ko kagabi sa trade nung nag-pump kasi nag-short ako naramdaman ko So nung nag 50 USD, actually 70 USDT na nga dapat to, kaya lang naglagay ako ng take profit So 70 na, naging 50 pa. No? So etong 50 na to, it's either basta i-DCA ko na lang to, mga lodi. No? Parang gusto ko pa muna kasing gamitin to para mag-trade ulit mamaya. Maganda sana mag-DCA kung 100 USDT, 'di ba? So iaano mo siya, i-distribute mo ng ng hati-hati. Parang ganun yung gusto ko Diba? Idol, hindi pala. Huwag kayo maniwala. Kita niyo sasabihin niyan bukas, ano na naman ang... Ano ba mga pamagat ko kasi? Dahil na si Jeblo Check ko nga, lagi ba ganun yung title ko? Ano nangyari? Oo nga, na-realize ko yun Check nga natin. Video. Yun Ano yung grabe nangyari? Pag-asa. Ano nangyari? Dapat alam mo mangyayari. Ano nangyari? Ano? Ayun na, wala na ba? Dami nga nangyari akong pamagat wala na. Alam nyo mga idol, isa sa mga problema ko, everyday na mag-update ako ng video, kung ano yung magiging title ng aking video. Naiintindihan nyo ba yun? Araw-araw kang gagawa ng title, mag-isip ng title. Ikaw. Tatanungin kita. Diba? Hindi naman lagi iba-iba yung news nyo. Minsan halos pare-parehas, nauulit lang yung mga news. I-update mo lang sila ng i-update. Sa 1,000 ginawa akong video, mga lodi. 1.3. Tingin mo walang magkakaparehas na title dyan. O magkaka-rhyme. Ayan. Kung ayaw maniwala, okay lang yun. Mas maganda nga yung kamaniwala. Hindi naman ako nag-upload ng video para sa'yo maniwala ka Grok, walang grok dito Sa mga news ngayon, yayaman na ba kami nito? Ayan, si Mr. Lim, shoutout sa'yo Si Johnny, possible po ba maka-profit kahit 5K lang puhunan kay BTC tapos spot trading lang? Beginner lang po ako sa crypto. Pwede naman po.
makapag-profit ka po, depende kung magkano ba gusto mong profit. Yan lang yun. Si Carl Ben Luna, Prime Minister naman. Oh, ayan, oh, bagay in English lang, no. Si Agility PH, ayan, shoutout sa iyo, Ronald Hermo. Shoutout si Kuyang Travel. Shoutout sa iyo, idol. Si Double Floros, bili ka ng hindi na ako bumibili ng mga coins ngayon, idol. Focus lang tayo sa ating mga hawak ngayon. Lalo nyo pag nag-bear market yan, gahanap tayo ng mga magta-times 100 ulit sa bull market. Set case talaga nag-hold sa price ng XRP kaya dito matasabayan pa ng mga whales. So ayan, sabi ni Akiyo, si Jaisel Rosal, tagagapo, hindi idol eh. Yung tagagapo. Taga-Caloocan, batang Kangkalu. Isa akong batang Kangkalu, mga lodi. Nakakagulat, terorista na pala mga Democrat sa US. Never ko sila nakita magwala ng ganito ever since nung nawala sa kanila yung mga slaves nila kasi tinalo sila ng Republican sa American Civil War. Ayun, sabi ni Moses. Daniel Toshiro. Ang gulo nga sa crypto, mga lods, no? May panlaban tayo sa mga yan kasi marami tayong aswang. Andito pa si Pacquiao. Oh. Meron din tayong Marites. Oh. Sa mga drones. Tama, Boss Jeblo, update lang ng update. Sure to the moon na yan. Sana nga. O yan, si Phil Hobby, shoutout sa iyo. Bumaba ang Tesla loads, kaya lang takot muna bumili. Ayun. Kaya kang takot muna bumili. O yan. Sino yun? Si Liza Yonson. Ayan, si It's Pinas News. Idol, mag 60k ata BTC. Nakashort ako ng $50. 10x leverage lang, sell 90k. Pag nag 85k take profit na ako, pero 40k talaga target ko. Ayan, buti pa si Idol may strategy. Ang gulo ng mundo, crypto world, pumaldo ka naman. Sabi ni Bibo, pagka nagsabay-sabay announcement like SEC dismissing XRP case and Fed cutting rates, baka magpalipad yung mga French fries. Ayun, lumipad lahat, finish. Oh. Ayan, si Ziggy, shoutout sa iyo. Si Richard Tadina, kahit ano nangyari sa US Idol, pag-asenso ng bansa, ang inaatupag nila, di gaya sa bansa natin. Walang future sa bansa, ginagawa ng mga politiko natin. Sa amin, kaliwat kanan ginagawa, bumibili ng boto. Halata na masama na ang gusto gawin sa bayan natin. Sana kumita na tayo lahat sa crypto at makalayas na sa Pilipinas. Oo nga, no? Pero kung ako magkakaroon ako ng misyon, mga lodi, kunyari naging quadrillion tayo, billionaire. Isi-safety ko muna yung family ko sa ibang bansa, no? Tapos gagamitin ko yung kayamanan ko para ayusin yung Pilipinas. Inang lupit nun, no? Ganun yung gagawin natin. Kahit na mamatay na ako, basta maayos natin yung Pinas, no? Ganun na lang. Joseph Berdin, present idol, pang 137 like. Nag-iipon lang ako. O yan, si idol, nag-iipon ng Ron Coins. Tingin ko, pag nag-settle yung kaso na ni Ripple, dyan na mag-uumpisa ang alt season, sabi ni Ronan Nile. USEC preparing to end lawsuit against Ripple. Yes po, no? Ayun yung nakita nating news kanina sa Watcher Guru, no? Saan na yun? Ito, preparing to end lawsuit against Ripple. Ayan. Saan na? Palayain CPR, DJ. Joke lang, crypto news lang tayo. Yun, basta, ito lang tatandaan nyo mga idol, no? If something happen to PRRD, sure win na yan si Sara sa 2028. Kasi mag-iinis lahat ng Pilipino. Mga lodi. Parang yung ginagawa nila lalong nagpapalakas sa mga, alam mo yun, kasi yung mga Pinoy, yan mahilig sa underdog yan lalo na sa mga movie, 'di ba? So yung mga inaapi, laging ayun yung kinakampihan nila. Sa panahon kasi ngayon, mga lodi, parang sila yung, sa tingin ko lang pwedeng mali ako, baka magalit kayo. Yung mga sila yung mga Duterte yung inaapi ngayon ng administrasyon. So maraming tandaan nyo mga lodi, 32 million bumoto dyan, 32 million. Tapos ginaganon mo,
ang unang-unang gagawin mo dyan, kahit bayaran mo yung mga yan, kasi ang unang gagawin mo dyan, paano ko kaya babaguhin yung utak ng mga 32 million na bumoto dito para para ako yung manalo sa susunod o hindi na to manalo. Alam ko na, gigipitin ko sila. Ganun. Utang pangit na strategy nun, no? Mali yung ganun. So, wala sa akin, lalo silang lumalakas pagka ganyan, mga idol. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako. Tangina yung mga magko-comment na naman dito magalit sa akin, tangang bahala kayo sa buhay nyo. Pag walang context yung mga pinag-isabi nyo, tangina, bablock ko agad kayo. Naiinis pa naman ako ngayon sa mga balita sa TV. Hindi na nga ako nanonood ng balita eh. Tsaka yung mga sa Facebook, hindi na ako nag-aano sa Facebook. Naiinis lang ako pag nakikita ko yung mga nangyayari. Tapos pag nag-ex ako, puta, nandun na rin. Andun na rin sa ex yung mga balita, pati mga ibang bansa binabalita na yung Sabi ko, yung mga taas, nanonood na lang ako ng series. Sabi ko eh. Ayoko kasing parang pinipigilan ko talaga yung sarili ko, mga idol. Kasi hindi ko alam, pag lasing siguro ako, pwede mag-record. Pinipigilan ko yung sarili ko magsalita eh. Baka ako eh. Masakit ako magsalita eh. Baka pahamak pa ako, putang ina. Kaya ayoko muna magsalita dyan sa tungkol dyan eh. Pero pag nakikita ko, tapos nakikita ko yung mga clip na ginawa nila, puta, nakasara ako kay inang yan. Pangalan nung kamukha nun, tangina si yung may Paris. Tangina kamukha hayop na yun. Gigigil ako sa mukha nun. Yung kamukha ni Diwata, tangina yan. Ang sarap baliin ng mukha eh. Ayan, malaki pa din ang advantage natin sa kanila, boss, kahit pure drone sila, meron tayong mga aswang. Ayan, alam nyo, kung magagaling lang talaga yung mga animator natin dito, kung meron lang tayong mga matitinding mga gumagawa ng anime, pwedeng gawing concept yun eh, yung mga yung mga aswang. Alam ko meron nang naggumawa nun. Kaya lang bakit hindi hindi pumatok, 'di ba? Bakit hindi hindi sumikat? Mas maganda yung talagang may maganda yung istorya. Halimbawa, si Diego na si Diego Latigo na magsasaka, 'di ba? Ganyan. Tapos may lahi pala siya, 'di ba? Siyang half-breed tikbalang, ganun. Pero syempre yung mukha, wag mong babaguhin yung mukha ng bida, pangit na pag yung kabayo eh. Baga yung lakas lang, magkakaroon lang siya ng lakas ng ganito, ng ganyan. Tapos medyo mabait siya, ganun. Tapos marami na siya makikilala mga half-breed na katulad niya, yung mga ganun. Tapos nakita niya, kalaban niya sa basketball, ang tangkad, yun pala, half-breed Capri na pala yun. Tapos yung isa, high looper sa basketball, tanga naman, nananggal pala yung nanay, ganun, no? Lumilipad sa air. Ayun. Tapos gandahan natin yung mga animation, mga ganun, may mga action, no? Sayang yun, no? Meron tayong mga magagandang istorya na hindi ginagamit, sayang talaga yan. Boss Jeb, ayan, si Ninoy Taduran siya, Boss si Convex Finance. Boss Jeb, bala ko po nga bumili ng Trezor Safe 5. May review po ba kayo sa Trezor Safe 5? Pag setup ng Trezor, wala idol eh, pero kasi pinanood ko lang din marami naman sa YouTube. No? Puro kasi English version, marami na rin maintindihan. Ako din chinaga ako lang mga idol no? Tagalogin mo na lang, andiyan naman si Grok okay, si Meta AI mga lodi. Madali lang naman, parang lang nag-cellphone, mga ang lang sa Trezor 5, huwag kang matataranta kapag medyo mabagal kasi kapag nagta-transfer ka ng mga coins diyan, swap ka o kung ano man ginagawa mo, medyo may time yan, no? May time sila. Minsan yan, naiinip na ako Minsan kasi mayroong 16 verification yan kapag nagsaswap ako. 16 verification, depende sa mo sa pipiliin mong may pipiliin ka dun kung sino yung mga mag-aano sa'yo. Nagbe-verified sa'yo. Diba? Tapos depende rin yung bayad nun. May bayad kasi yun, mga lodi. Yung cold wallet kasi, parang ituring mo na siyang bangko. Bangko mo na siya. Parang halimbawa, ito. Ilalagay ko yung aking 100 XRP dito sa Trezor na to. Safe na to. Pinaka-safe, kumbaga, kumpara mo naman sa mga crypto exchange, itong cold wallet na to, mismo ikaw may hawak. So, parang, ang konsuelo na lang nun, sige, bayaran mo ko ng 1 XRP. Ganon. Sa'yo na yung 99 XRP nandiyan. Safe na yan. Kahit saan mo nadalhin yan, o hanggang
kahit ilang taon mo pa yan itago, andyan na yan. No? Hindi katulad ng pag nasa crypto exchange ka, pag iniwan mo ng mga ilang taon yun, hindi mo alam kung buhay pa yung crypto exchange na yun o nagkakaso na, bankrupt na, hindi mo alam. Di ba? Hindi katulad ng cold wallet, andyan lang yan, hawak mo, kahit saan pwede mo siyang gamitin. Kahit saan pwede mo siyang i-open, basta may PC ka o internet ka, tapos may mga crypto exchange na pwede kang pag-openan. Andun na lahat, kumbaga, your bank, baga yourself is your bank na, parang gano'n na yun. So may bayad talaga dun, no? Ayun lang yung maganda sa kanya. Pero medyo matagal, minsan kasi minsan 9 verification, minsan 12, minsan 16, haba ina-up mo na ganun yung may sinaswap-swap ka dun tapos didiinan mo sa Trezor mo para i-confirm. Ayun lang yung doon, yung parang hassle. Pero kung sa safety, mas safety talaga. Kumbaga, panatagin loob mo na, Trezor ko, wala dito sa bahay, nasa ilalim ng puno. Tinago ko na. Kaya pati market magulo, sabi ni Marisa Tamo. Ayan, no? Wala na akong XRP, nasa ilalim na ng puno, mga idol. Ito na lang natitira kong XRP talaga. Ayan, 229 XRP. Pero yung XRP ko, wala na, andun na. Nababasa na. Kaya kahit masira na yun dun, okay na yun. Wala na akong pakialam dun. Basta kabisado mo yung seed price mo. O, ganun lang yun. Open mo ulit yun. Huwag kabahan kung titignan mo ang buong history ng BTC, Ethereum, Doge, etc. Ang crypto token ay up and dump talaga yan. Pikit na lang kung naipit ka at nag-buy noong bull run. O, ayan, sabi ni Hilo. Shoutout sa kanya. Kaway ni Kuwo. Di ako stress sa portfolio ko, mas stress ako sa politika. Ako nga din, kaya nga, alam nyo ginagawa ako sa Netflix, nag-research na ako Ano ba yung mga magandang series na malupit dito? Puta, para maubos ko yung oras ko dyan. Kala na pagkagabi, di ba nagsiselfone ka na lang bago ka matulog? Ay, nakikita mo pa yung mga nagiging emotional ka pa tuloy bago matulog. Kaya pagkagising mo, pagkatulog mo na, papanaginipan mo pa Kasi ayun yung huling nakita mo taragis talaga no? Kaya ayaw na manood ng TV. Madami naman mga aswang natin, no? Wala, hindi naman bomba invulnerable yung mga natin. Aswang Meron ang Amerika kasing laki lang ng langaw nakatarget na sa lahat ng kalaban na sundalo. Isang pindot, patay lahat. Ano mo, kakapanood mo ng movie yan, idol. Update ka lagi, idol, para tuloy-tuloy ang pump. Pwede mag-declaration ng martial law yan si Trump kapag palagi. Ang yung intindi yung dyan, yung pag sa atin nagka-martial law, puta, pag di natanggap ni Bangag na hindi nyo ako laba. Yung martial law ko dito, wala nagmamahal sa akin. Gaganin siya ngayon, yan. Nakaka-stress dito. Hindi ako na-stress sa sarili ko Na-stress ako sa mga anak ko pag ganun nangyari. Hindi ko alam gagawin nila Kapag drone ang gagamitin, blanket bomb ang labas nun. Ayan, sabi ni Kaletsugas. Gian Kalo, parang pabagsak pa si XRP below $2. Nakakatukso ulit mag-short para dumami. Ayan, yung mga nagtitrade. Ako kasi hindi ko pinapansin yung mga ganyan kapag nag-scalping ako. Mabilis lang ako mag-trade, mga idol. Tandaan niyo yan. Ganito lang, halimbawa. Nagtitrade tayo. Ayan. Halimbawa, ito. Ayan. Naka 15 minutes pala tayo. Pag naramdaman ko na magda-downtrend dyan o kaya mag-uptrend dyan, puposition na agad ako dyan. Kumilos man yan, may stop loss ako, tigil. Pag panalo, take profit. Kapag talo, stop loss, tigil muna. Tingin muna tayo ng iba. Hindi ako yung mabilis na po-position tapos iiwanan ko ng ilang oras, ilang araw. Hindi na ako ganun. Dati ganun ako Ngayon hindi na. Unting galaw lang, okay na yan. Take profit niya. Kaya pag nag-profit ako ng $10, $15, $20, okay na yun. Masaya na ako dun. Ganun-ganun lang tayo, mga idol. No? Hindi na tayo nagtatagal. Nagiging emotional kasi kapag nagtatagal, mga lods. No? No, ayun yung ko dyan. Tapos, ano tayo? Lodi, magdiwang mga adik ngayon. Yan. Dami pa namang krimen ngayon, no? Nakikita ko sa Facebook tsaka sa mga
Mo na. Meron nga ako napanood nung nakaraan eh. Yung teacher, di ba? Pinagsasaksak ng asawa niya sa loob mismo ng eskwelahan. Tapos palumpalo. Inan yan. Grabe yun. Grabe na yung mga nangyayari ngayon. Tangina, legal na ata magshabu ngayon eh. Nakita mo, nagsashabu sa Facebook. Ang dami na. No? Dami na nagsashabu sa Facebook ngayon eh. Tangina, pag tinanong mo, ba't tangina ginagawa nyo? Tangina, yung presidente niya laging palo eh pag nagsasalita eh. Ayun na, marami na. Tigil na natin yung yung comment sa politika. Puta, magagalit na naman sa akin yung mga sutoy eh. Sayang wala kang pambili ng XRP sa DIP. Nag-dual investment na lang ako, Kuya Jeblo. Tsaka yung flexible. Ayan, pwede rin yan, mga lodi. Kaya maliit lang kita dyan eh. Pag nilak mo, ayun yung malaki. Yung mga ilang buwan, yun malaki yun. Anyway, tayo for long term, ayan. Si Jody. Sana ganyan nga kagaya ng 2020 pero pinagkaiba niyan, 2020 is an easy money economic environment, interest rate as almost zero. Federal Reserve is expanding its portfolio and Jerome Powell turned on the money printer. Ramdam natin dito sa US ang dali ng pasok ng pera sa household. Doon nag-skyrocket ang asset and mga investment nila, ang daming stimulus and doing that, ito tayo ngayon sa inflation. I hope ganyan nga din ang maging move ng BTC pero mataas pa rin ang interest rate at nasa quantitative tightening pa ang Fed. Pero nakalimutan mo, idol, ngayon puro pro-crypto na mga nakaupo. So ayun naman yung lamang natin ngayon. 'Di ba? Yung presidente natin pro-crypto, tas yung mga halos cabinet member nila, ang laki ng porsyento na pro-crypto. So hindi natin alam kung ano yung plano nila. Siguro meron silang plano diyan, pero hindi natin alam yun kasi ang sinasabi ko lang, meron tayong advantage din ngayon. Hindi nga tayo gantong 2020, pero ang advantage natin ngayon is pro-crypto yung president at meron silang plano diyan. 'Di ba? Meron tayong mga crypto czar. Dati wala namang ganoon, 'di ba? Mga 12 kagabi siguro na green lahat ng crypto. Lalabas na ba ang Camel Idol? Sabi ni LA Gaming at si Erwin Patan, shoutout sa inyo. Tama, sobrang gulo ng mundo. Buti na lang niya si Kajeblo. Si Kajeblo, no? Drones yan, gamit ng Ukraine ngayon. Iyak mga Russian yan eh. Siyempre, meron din yung Russian yan. Hindi pa patalo yun. Grabeness, mga nangyayari ngayon, idol. PM Prime Minister. O, ayan. Salamat sa mga nag-correct sa... Alam niyo, sa dami kong binabasa always. Yan, nakakalimutan ko na. Hindi ko na alam yung iba. Just FYI, Elon doesn't own Tesla the moment it becomes a public company. In X, he is a major stakeholder as well as a Neuralink, SpaceX, Boring Company, and Starlink. O yan. Salamat sa information. Idol, Jody. Zelda News, si Ronan Nile. May crush yan mamaya. Alam na. Hindi ka nagtagumpay ha. Hindi nag-crush, idol ha. Sakto lang. Good afternoon, Sir Jeb. Pag ba may white paper na ang token na wala pang value, may possibility ba na mapabilang? Meron kasi ako MLM dito. Alam mo, idol, halos ilang libo ang ginagawang token every day. Halos ilang libo. Kaya kahit ano pang may mga white paper pa o kung ano man niya, madali lang naman gumawa nun mga idol. Ang dami nang coins na may white paper na ng scam o nag-rug pull. So depende pa rin yan mga lods, no, kung ano yung project niyan, partnership o kung ano man mga lods, no. Mahirap manghula sa mga bagong coins ngayon mga idol. Si King Shangsheng, shoutout sa iyo, labas muna Camel, wag muna idol. Eto, pag nag-drop ngayon, naglalabas tayo ng Camel diyan. Pag nag-drop yan. Pag nag-drop tayo dyan, o kaya kahit na lang, hindi nga nababalik. Pag ito, 76. 80 na ba? 80. O yan, kahit bumaba lang ng 80. Pwede na yan. Pag bumaba ng 80, pwede tayo labas ng Camel dyan bukas. Labas natin yung Camel bukas. Watch Crypto Sensei, latest upload, Patrick Bet. O yun na yan, meron na tayo ng mga loads. Kaya lang si Crypto Sensei kasi, rin yun exaggerated din yun mga lodi. Pero magaganda yung news nun. Kumukuha din ako ng news dun Kaya lang, hindi kasi ako yung, sobrang
Exaggerated na 1,000 agad yung ganun, no? May kita natin yan, mga idol. Si Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Mark Yuen Palmaria, shoutout sa'yo. Jonard Dadan, grabe na talaga to boss, magulo na talaga. Kung magkakaroon ng martial law dito sa Pinas, magte-trade na lang ako. Tama. Swerte natin, alam natin yung trading, alam natin yung crypto, mga idol, no? Kahit na pag nagka-martial law dito, malamang wala na masyadong lalabas. Mauuso na naman yung Axie. Tangina, babalik na naman yung Axie. Kailangan malupit na naman tayo sa Axie niyan, mga lodi. Pag nag-martial law. Si Armando, babalik na yung mga content creator sa Axie, no? Mag-ano na sila, magla-live na naman, magla-live stream na naman, tanga na, buhay na naman. Magmamahal na naman yung mga Axie. Tapos yung mga breeder, lalabas na naman dyan, tsaka hello manager na naman, good day manager. Good day manager, gaganon ka na naman, mga lodi, So, ayan. So, ayun yung news natin ngayon, mga idol. Sana na-enjoy nyo yung ating video. Mag-iisang oras na naman tayo. Sana yung mga news natin, medyo nakatulong sa inyo, mga lods, no? O, halos sa trending news tayo ngayon, global news na yung kinana natin ngayon, mga lodi, at onting XRP, no? At Bitcoin. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanonood. Kita-kits ulit tayo bukas. Huwag niyong kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet link sa baba, mga lods. No, check nyo yung mga link dyan. Maraming link dyan. Check nyo. So, ayun, kita-kits. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Clovis TV. And subscribe to Jabla. And subscribe to us. So, do you know who has to subscribe? My mom! puro gano'n naman. Lan pa ulit. Iba naman. Magpaano ka naman. Sabihin mo good day to all. Good day to all. Nung may accent ka. Oh yeah. Good day to all.